tayo, di ba? Kung live tayo, magkakasama tayo. Naku, napakaganda ng umaattend ng live. Tama ba, Coach Cheryl? Yes, di ba? Yan ang isa sa mga napakagandang attendant sa ganitong negosyo. And talagang iba rin yung umaattend sa in-person, sa mga trainings, tsaka iba rin yung umaattend sa online, no? Pero kagandahan nga ng natin itong sa previous company kasi namin, meron kaming pagkakataon ng attend in person, 'di ba? Pero ngayon, positive rin na kahit hindi tayo nagkikita-kita is nakakasama pa rin tayo sa Zoom, 'di ba? Ibig sabihin, hindi mo na kailangan maggastos ng pamasahe, maggastos ng oras, magsayang ng oras sa biyahe, 'di ba? Na ano ka na lang kahit yung pambaba mo, pambahay pa rin. Pwede ka pa rin magnegosyo eh. Di ba? Hindi mo rin kailangan manlibre. Yun yung mga ang dami-daming ng traditional na dati na offline, ang dami-daming gastos at ang dami-daming overhead, di ba? Okay. Pero, mas konti pa rin siya kung compared sa traditional na business, di ba? So, guys, pakilala nga po muna ako before anything. Maraming salamat po at nandito kayo umaattend sa ating NAOP, New Affiliates Orientation Program, okay? We appreciate your time na binibigay at pinagkakatiwala nyo sa amin. Ako nga po pala si Paulo Dia, my background is in architecture. Dati po akong OFW din. And actually, natulungan din ako ng ganitong negosyong for good. Ang sa akin naman is dumating yung sa point yung anak ko hindi ko madala sa labas, hindi nila na-approve ng Singapore, and lumalaki siya sa picture. Alam niyo ba 'yan? Mahirap yung anak pag lumalaki lang sa picture, 'di ba? Kasi hindi mo na yun eh. Hindi mo na maibabalik yun eh, yung oras na nawala. Tama ba? Kaya yun din ang isang kapalit ng pagiging OFW. Kung yung may anak ka sa Pilipinas tapos hindi mo kasama, lumalaki sila na sa picture lang ba or sa video. Okay? So, ang dami-daming na-share ni partner ni Coach Shal. Actually, ang dami kong dito eh, masyado kong tawag diyan, naintindihan ko yung mga in-explain niya, nakaka-relate. Yun Sabi niya, pag nasasaktan ka, ayaw mo nang umattend. Naku po, nung bagong-bago pa lang ako sa ganitong negosyo, pag mayroong speaker na masakit magsalita, minsan di ko na inuulit eh, di ko na pinapakinggan eh. Pag nakita ko tong speaker na to, kahit sa video lang, ayoko na pakinggan eh. Ang sakit eh, no? Although, meron naman akong narinig. Ito naman yung sabi ng isang namin, napakagaling na speaker. Sabi niya ganito, kung nasasaktan ka at feeling mo pinatatamaan ka, actually, hindi ikaw ang pinapatamaan ko. Yung katabi mo. Di ba? Kaya maghanap ka ng katabi, sabihin mo, uy, ikaw pinapatamaan niya. Okay? Tapos kung ikaw naman yung katabi, sabihin mo, hindi ako, ikaw yun. So, ibalik mo na lang. Okay? So, ayan. So, ang daming i-share ko na muna yung natin slide. Sabi ni Coach Shal, master your emotion. So, meron akong i-share na kwento sa inyo bago tayo magsimula sa yan. Show meeting, my screen. Yan. And i-share ko muna ang ating
Naayos natin yung screen. Hindi lang po. Ayan. Okay. Hello. Ang topic natin is yung now or new affiliates orientation program, okay? Pero yung sabi ko, may share muna ako no sa Master Your Emotion, no? So ready na ba tayo? Pwede bang pa-type ng number 1 para mapansin ko naman yung yung medyo yan, thank you. Yan, thank you. So, may share ako sa emotion Actually, napakalaki ng part ng emotion sa ating negosyo, tama ba? And gaano ba actually na kabilis mapalitan or gaano kabilis magbago ang ating emotion? Sa tingin nyo, gaano ba kabilis magbago ang ating emotion? So meron akong i-share sa inyo, no? Once upon a time, merong lalaki. Tapos sumakay siya ng MRT. Linggo. Ang aga-aga, tapos ang ganda ng ng panahon. Okay? Ang aga, di ba? Bird singing, maganda yung ulap, yung langit, and yung paligid, ang konti lang ng tao. Tapos napaka-serene, di ba? Yung parang ang sarap mag-meditate, di ba? Sumakay siya ng MRT. And then biglang may pumasok na mga bata. May isang lalaki at may bata. 5 bata, okay? So, yung 5 bata, ang kukulit, takbo ng takbo, biglang lumalambitin pa. So, yung umaga ni Mr. Number 1 is medyo nabubulabog siya, di ba? Ang ganda-ganda ng feeling, di ba? Parang ang sarap-sarap. Tapos ito, biglang may pumasok. May biglang pumasok. Yung mga bata, ang iingay, tumatakbo, lambitin ng lambitin. May kasama silang lalaki, yung tatay. Okay? Yung tatay naman, ang ginawa niya lang is naupo sa kabilang dulo. So, sa isang bench, magkadulo-dulo sila. Okay? Imagine nyo yun. Parang wala lang pakialam. Okay? Sino bang pwedeng kausapin natin dito? Okay. So, habang tinitingnan niya, ang ganda-ganda sana nung umaga niya. Ngayon, natapakan yung paa niya, tumatakbo, ayun, nag-ahabol yung dalawang maliit. Siyempre, hindi naman yun 5 plates, Siyempre, staggered din yung age nila. May masyadong bata pa, parang 9 years old, 7 years old, 12 years old. So, 13 years old, ganun, Bubbles? So, nabulabog siya, and then medyo nasar na siya. Okay? Then bigla niyang kinausap yung lalaki. Sabi niya doon sa lalaki, Brother, kumusta ba? Bakit, kumusta ka? Kinumusta niya. Okay? Tapos yung lalaki hindi umiimik.
Tapos, bro, sabi niya, kumusta? Kumusta ka? Kinumusta niya kasi aanuin niya sana eh. I-reprimand niya sana eh. No? Sasabihin niya, o yung anak mo, ang ingay, grabe naman, ang ganda-ganda kanina. Tapos, biglang sumagot na yung lalaki. Alam mo sabi nung lalaki, sabi niya, actually bro, galing pa lang kami ng mga anak ko sa ospital. Tapos yung nanay nila, pumanaw na. Hindi ko pa alam kung paano ko sa kanila sasabihin eh. Kung ikaw yun, di ba, ang ganda-ganda ng aliwalas mo, ng umaga mo, tapos ganun, bigla kang naasar, ngayon bigla kang sinabihan ng ganun. Kaya pala hindi alam nung tatay yung gagawin is nawala na yung partner niya, yung nanay ng mga bata. Anong na-feel mo personally, ikaw? Di ba? Galit ka pa rin ba? O nagbago na yung ano mo? Nagbago na yung ano mo, yung feeling mo dun sa tao, 'di ba? Nagbago na, 'di ba? Ganun lang kabilis magbago ng ating emosyon. At yan po ay nagagamit din natin sa negosyong to. Okay? Kasi, for example, ikaw, biglang meron kang emosyon na okay, tapos bigla kang may nakatapat, na hindi mo inaasahan yung ano niya, yung magiging reaction niya sa'yo. The truth is, bago ka gumawa ng kahit ano pang reply or comment, meron kang second bago ka mag-react. Okay? So, meron kang moment to think bago ka mag-react. Hindi ka naman hindi ka naman automatic na pag may nangyari is automatic react. Actually, meron kang time para mag-react. Yun. So, ang emotion po natin, kayang-kaya nating actually kayang mabago ng napakabilis. Yes, ang tawag po sa kanya is paradigm shift. Alam natin, parehong binasa nating libro, no? Okay? So, yan. So, dito po tayo sa training kasi kaano po siya nito eh. Dito marami po talagang itong naitulong sa akin sa ating negosyo hindi lang sa negosyo, okay? So ang now training or NAOP is the how and why of the business. Okay? Parati kong sinasabi na actually when I train, I believe na alam mo na to. Okay? Lalo na kahit baguhan ka pa lang, ngayon ang kagandahan lang nito is medyo mai-compress niya at maaalala mo. So basically yung me as a teacher will only be reminding you kung ano ba yung mga alam mo na dati. Na ngayon, mas magagamit mo sila para makatulong sa iyo. Okay? So, number 1 is ano ba ang importante sa negosyo natin? 'Di ba? Kasi pagsali natin, marami tayong naiisip. Okay? Yung iba, sabihin ko later. Pero ngayon, pagsali natin, ang una kong tanong is, anong gagawin ko? Tama ba? Ikaw, anong tinanong mo sa iyo? Meron sa atin, ang tinanong is, sa sarili niya is, ba't ako sumali dito? Di ba? Ako personally, ang tanong ko is, ano nang gagawin ko? Okay? So, I would just like to tell you na if you know the why, the how will follow. Okay? So, wag ka mabahala or wag kang ma-stress. Okay? Ang unang nating itanong is, alam mo ba yung gusto mo talaga? What do you really want? Okay? Kasi if you know what you really want and bakit mo siya gusto, why do you want it, yung mga how to do it and what you're going to do is magiging mas madali. Okay? So, dito, ang una mong mamimit is yung doubt and fear. So, pag may doubt ka kasi, pag nagdududo ka, yun yung mga matitigilan ka, hindi ka gagalaw. Pag hindi ka gumalaw, walang magiging magandang resulta. Okay? Kaya doubt ang unang kalaban natin dito. Okay?
So doubt and fear. Ano naman yung fear? Yung fear naman is kailangan nating i-conquer. Okay? Kasi yung fear, kagaya ng doubt, it will stop you, di ba? Imaginein mo, I want you to understand na yung fear is normal. Okay? Kahit ano pa yan, kahit ano pa yan, basta first time, talagang mahirap. Ay nakakatakot, nakakatakot. Pag first time, nakakatakot. For example, pagluluto na lang ng bigas. Sino dito magsasabing mahirap magluto ng bigas? Di ba? Sabihin natin, naku, magluluto lang ng bigas. Okay, ito yung twist. Ngayon, kung magaling ka na magluto ng bigas, papalitan natin yung rice cooker, bagong rice cooker, automated, 'di ba? Tapos high-tech pa. Ibig sabihin first time mo lang makikita. 'Di ba? Kahit magaling ka magluto, kung hindi mo alam yung gagamitin mo, 'di ba nakakatakot? Anong pipindutin ko dito? Nakita mo walang pindutan, 'di ba? Hindi saan ka dudot-dot dito, 'di ba? So, anything na bago sa iyo, talagang normal na nakakatakot. Okay? And anything, pag hindi na bago sa iyo, mas madali mo nang magagawa. Okay? So, fear, ano yung mga fear dito? Fear of rejection. Ano ba tong klaseng fear of rejection? I found out na ini-expect mo, i-inviting ko yung mga kakilala ko, mga friends ko, family ko. Tapos excited na excited ka, di ba? Ako excited na excited ako eh. Yun pala sila yung unang magre-reject sa akin. Di ba? Yung mga inaasahan mo pa na tao, yun pa yung nagre-reject sa'yo. And sinabi lang sa akin ng ng trainer. And then sabi niya, minsan yung hindi mo pa kakilala, yung hindi mo pa inaasahan na sasali, yung pangsasali sa'yo. And personally, yun talaga yung nangyari sa akin. No? So, next is the fear of failure. And then, meron din palang fear of success. Meron ng fear of failure, meron pang fear of success. Okay? Yung tao natatakot siya mag-fail, 'di ba? Kaya anong ginagawa niya? Hindi niya na lang ginagawa. And ultimately, not doing it is what becomes failure. Tama ba? Okay? And dito, sa simula pa lang, na meron din sa aming isa sa mga nasabi ng trainer sa amin is ganito. Paulo, actually walang failure sa sa negosyo natin. Hindi ka magfe-fail dito sa sa network marketing or dito sa sa Live Good. Okay? Walang failure dito, hindi ka magfe-fail dito. Ang meron lang nagki-quit. Okay? Kaya kahit ilang beses kang ma-reject, pag hindi ka tumitigil and nag-grow ka and you're taking action, hindi ka magfe-fail. Okay? Ang nagfe-fail lang dito, yung nagki-quit. Kaya kanina, naalala ko yung sabi ni ni Coach Shal Sabi niya, panibagong panibago ko namang second business ko to. At actually, di ko alam kung makakabuo ba ulit ako ng grupo. Which is true. Di ba? Pag nagsimula ka sa ganito, imagine mo, di ba? Titingnan mo na ilan ang kailangan kong buuing grupo. Di ba? Ako din personally, naisip ko yun, sabi ko, teka, Live Good ngayon? Last week lang naisip ko, sabi ko, makakabuo ba ako ng 45,000 na grupo? And naalala ko lang yung pinagdaanan ko. At the past company, my team was at 5,000. Nagsimula din naman akong walang kaalam-alam eh. 'Di ba? Mas malala 'yun. Nagsimula akong zero dun. As in, pati attitude wala eh. 'Di ba? Lahat ng fear nandun. Pati fear makipag-usap sa tao nandun nung sa first company ko. And sobrang kung takot ka makipag-usap sa tao, talo 'yan ng lolo ko. 'Di ba? Kasi nung nagsimula ako, share ko lang is pag meron akong
nung invite ako ng invite, may dalawa sa akin. Hindi naman siyempre sabay. Magkaibang magkaibang day. Sabi nila, sige Paulo, makikipagkita ako sa'yo. Sige Paulo, a-attend ako dyan. And by the day na dumating na, ito na yung Sunday, a-attend na sila ng training, ng presentation. Sa sobra kong takot, nagkatrangkaso na ako. Tinatrangkaso na ako, sinisipon na ako, linalagnat na ako. Ganun kagrabe yung yung takot ko personally. Kaya kung takot ka, ikumpara mo na lang doon kung ikaw ba is nanginginig na at nagkakasakit na sa sobrang takot. Okay? Kasi kung hindi ka pa tinatrangkaso, malayo pa yun sa sa pinagdaanan kong takot. Di ba? So, yan natin. Sabi dito, it's not how many times you fall, it's how many times you stand up every time you fall. Sabi ng mga ng mga coaches namin noon, sabi niya, kasi minsan nag-ano na rin ako sa simula nung wala pa talaga akong grupo. Nagtatanong ako down na down ako, pupunta ako sa mga upline ko, sasabihin ko, ano ba to? Kaya ko ba talaga to? Pwede ba talaga to? Tutuloy ko ba to? Tapos naaalala ko, sabi nila sa akin, Paulo, sa simula, dapat marami kang ma-feel na mga negative, yung mga rejection na yan. Dapat ma-reject ka ng todo. Tapos magkaroon ka ng mga problema. Kasi pag dumating na yung time na nagkaroon ka ng grupo, anong ituturo mo? Anong isi-share mo? Dumating sa yung downline mo, sabi nung downline mo, apply, na-reject ako. Sabi nung, anong isi-share mo kung di ka na-reject? Diba? Anong isi-share mo kung hindi ka na-in dyan? No? Naalala ko yung nung bago nagsimula yung grupo ko, 11 months after joining, wala pa rin akong grupo. Alam nyo ba sabi sa akin ng mga kasabay ko? Sabi sa akin ng mga kasabay ko, Paulo, nakakahiya ka naman. Tingnan mo kami, sabay-sabay tayo nagsimula. Kami may mga grupo na. Nasa na sila, 50, 100, 150. Ako mag-isa pa rin. Mag-isa pa rin ako ma-attend. Alam mo sabi nung trainer, ikaw ba yung tagapalakpak? Yung attend lang ng attend, tapos walang invite? Yun yung sabi ng trainer sa amin ng Sabado. Kaya pag Linggo daw, huwag ka namang pumayag na bukas is major event. Huwag ka namang pumayag na wala kang dala. No? Baka isang taon ka nang attend ng OPP, ng presentation, wala ka pa rin invite. So sabi, gano'n na ginaganon ako ng iba kong kasama. So, on that Sunday, naalala ko to Kasi sabi ko, hindi ako pwedeng umaten na wala akong invite. So, from Lucky Plaza to MRT sa ilalim, no? Ano lang yun, mga 5 minutes walk. Within the next 10 to 20 minutes, may kasama ako, sabi siya rin, pareho ko din, wala siyang invite, walang team. Nag-uusap kami, sabi namin, hindi tayo pupunta sa presentation kung walang invite, no? Within 20 minutes, nakipag-uusap ako sa around 50 people, 47, 48 people. Hulaan nyo kung ilan ang umattend sa mga ini-invite ko. Sa 47 kong nakausap, no, within 20 minutes, 47 yung ini-invite ko, isa yung umattend. At yung umattend, sumali pa doon sa kaibigan ko. Hindi pa sa akin sumali. Di ba? Kaya hindi ko makalimutan yun Pero ang one more na hindi ko makalimutan doon, yung isa kong nakausap, na hindi naman sumama, tumawag ulit sa akin. Binigyan ko lang ng calling card. Tumawag sa akin. Sabi niya, Paulo, kita tayo. Gusto kong maintindihan to. No? And from that one person, no, nagsimula na yung team ko. Within that 500. Parang every month, dumodoble. 1, 2, 4, 10, 20, 40. Ganun na yung ganun kabilis lumaki kaagad yung yung team. Pero
sinasabi kong mabilis, pero just imagine 11 months na walang ano yun walang ano yun team, puro lang yun attend ng OPP, attend ng training, tapos hindi ko maintindihan na kailangan pala mag-invite, di ba? So, bakit ko ba na-share yun? Kasi sabi sa akin ng upline ko, yung mga pinaghihirapan mo ngayon, is may isi-share mo yan sa mga susunod mong, sa mga makakapapasok sa team mo. Okay? Kaya kailangan may ituturo ka. Yung pinagdadaanan mo is gonna be an important knowledge or wisdom para sila, alam nila na, uy, may ganun ka palang pinagdadaanan, di ba? May pinagdaanan palang ganun. So, normal yung pinagdadaanan nyo kung ikaw na-reject. Okay? So, ano ba yung dapat natin maging best friends dito? Tinawag na nga namin best friend to mga to. Number 1 is rejection. Ang rejection po is normal. Wala ka pa sa libgod, nare-reject ka na. Pumara ka lang nga ng jeep sa labas, di ba? Tapos hindi ka pinarahan ng jeep, hindi huminto. Ang tawag doon, rejection. Di ba? Normal, pero hindi mo naman sinabi, hindi na ako papara ng jeep for life. Di ba? Or tricycle, di ba? Pumara ka ng tricycle, hindi ka nintuan. Alam nga naman for life ka nang hindi magtawag ng tricycle kung kailangan mo, di ba? Next is yung objection. Ang objection, grabe ang takot ko sa objection dati. Kasi may hindi ako naintindihan. Yun pala, ang taong hindi nag-object, ibig sabihin, wala siyang pakialam, di nag-object eh. Di ba? And normally, ang objection pala is the reason kung bakit yung tao sasali. Pag sinabi niya, wala akong pera, objection yun, di ba? Anong isipin mo? Walang pera? Paano to sasali? Actually, ang sagot pala doon, kaya nga kita ni-invite, wala kang pera eh. Gusto mo ba parati wala kang pera? Wala akong oras dyan. Wala akong oras dyan. Di ba? Bakit mo siya ni-invite? Alam ko wala kang oras. Di mo ba nakita sa sa presentation? Na makakatulong to kahit part-time? Para magkaroon ka na ng oras. Di ba? So, ang objection is a way na para yung tao is matulungan mo talaga siya. Okay? Yung objection niya kasi normally, yun pala ang reason kung bakit dapat talaga siya sumali. And number 3 is yung low retention, or ito yung nangyayari na hindi naman talaga lahat ng tao, kagaya na sabi ni Coach Shal, is mag-stay. Actually, meron akong partner dati na magdala siya ng 100. 100 na Imaginein mo yan, madali bang magbuo ng grupo na 100? Hindi, di ba? Tapos nawala pa rin. Kumikita na. Imaginein mo, di ba? May na yun eh. Automatic na yun eh. Automatic, tawag dyan, automatic na pambayad na yun monthly. May kita pa yun, pero nawala pa rin. Bakit? Kasi meron talaga mga tao na dumaan lang dyan para tulungan ka, para i-push forward ka, at para makita mo na nasa tama kang landas. Okay? Parang yung kwento po yan ng tingnan natin yung puno sa labas. 'Di ba? Ang mga puno sa labas, nakakita ka na ba ng puno na lumaki? Puno ng mangga lumaki na hindi man lang nalagasan ng dahon. Walang ganun, 'di ba? Pero yung mangga, kahit nalalagasan ng dahon, puno ng mangga, or kahit anong puno yan, kahit nalalagasan ng dahon, meron tumutubo pa rin na mga dahon. 'Di ba ba? 'Di ba? Okay? So, life's battles don't always go to the stronger or faster man. But soon or later, the man who wins is the man who thinks he can. Okay? Ano bang ibig sabihin nito? Life's battle don't always go to the stronger or faster. Wala yan sa mabilis, wala yan sa malakas, wala yan sa matalino, wala yan sa bata, wala yan sa mas may edad. Wala yan dun. Nasaan yan? If you think you can win, you will win. Okay? Nandun yan. So kung ang iniisip mo, kikita ako dito, yayaman ako dito, makukuha ko ang pangarap ko dito, congratulations, yan po ang mangyayari. Pero pag ang sinasabi mo, yung kabaligtaran, yun din ang mangyayari. Congratulations, tama ka pa rin. Okay? So, common reasons why you fear. Ito na yun, yung mga objection. Okay? Bilisan natin. Napaka-importante ito in 2 ways para sa akin.
No, sana makita nyo rin in that way. Kasi number one, may mga magsasabi nito sa'yo. Pag hindi mo siya nasagot personally, baka iwan mo pangarap mo. Tama ba? Number two, pag hindi mo rin to alam, hindi mo rin may share doon sa isang tao. Yun pala, meron actually kasi pag alam mo tong mga sagot dito, doon ka makakatulong sa iba eh. Kasi sinabi niya, "Uy, pyramiding 'yan." Alam mo ko paano sumagot. Ano bang ibig mo sabihin ng pyramiding? Oh, tapos sasagot na siya. Hindi ko alam. Di ba? Narinig niya lang sa iba. Tapos ikaw tumiklop na dahil di mo alam kung paano sagutin. Tapos babalik mo lang, ano ba ibig mo sabihin ng pyramiding? Pyramiding ba hinahanap mo? Kasi kung pyramiding hinahanap mo, hindi, ito yun, sorry. Di ba? Pero kung hindi pyramiding hinahanap mo, pwede natin ito pag-usapan. Tama ba? Okay? Basta tama mo lang alam mo lang yung sagot mo. Kung hindi mo alam, sinabihan ka lang pyramiding, tumiklop ka na. Di ba? Number two, bro, hindi ako magaling magsalita. Okay? Siyempre, kung first time mong narinig to, hindi ka magaling magsalita. Pero actually, tingnan mo, ano ba yung pinanood mo? Hindi naman ako nag-explain sa'yo, di ba? Kasi kung binigyan mo lang ng video, meron naman mag-explain, hindi mo talaga kailangan magsalita. Di ba? Minsan nga, mas magaling pag hindi magaling magsalita eh. Di ba? Depende yan sa nakikinig. Kasi merong mga nakikinig, magaling sila. Nakita nila yung nagsasalita, hindi magaling. So ano sasabihin nila sa sarili nila? Hindi nga siya magaling magsalita pero may grupo, pero kumikita. Ako magaling ako. Di ba? May ganun eh. Okay? Dumating din sa point na may nagsabi sa akin, "Alo, ang galing mo naman magsalita." Tapos naisip-isip ko lang, halos mga 1,000 beses ko na itong inuulit eh. Kung hindi ko pa ba naman alam yung sinasabi ko, hindi ko pa naayos, medyo mas siguro, medyo mas nakakaano na siguro yun. Mas nakakapagtaka na, tama ba? Una-unahan lang yan. Una-unahan lang yan, let's be pilosopo. Okay? Halimbawa, ikaw nag-create ka ng isang negosyo. Ikaw yung nag-build ng negosyong yon. Ngayon may nag-apply sa yung tao. Sino ba dapat ang mas kumita? Yung mga empleyado mo o ikaw na nag-build ng negosyo? Ikaw yung nauna. Ikaw yung nagpagod. Bago wala pa sila, lahat ng problema para ma-build yung negosyo, ikaw yung nag-prepare. Tama ba? Kaya yung mga boss, yun yung mas malaki ang kita. Tingnan mo si Lucio Tan. Bakit mas malaki kita niya dun sa mga tao niya? Yung mga tao niya, meron siya mga lawyer, architect, engineers, managers. Tama ba? Pero mas malaki ang kita ni Lucio Tan. Bakit? Siya yung nauna, siya yung nag-isip, siya muna yung nagtrabaho bago sila pumasok. Parang dito din. Pero ang pagkakaiba nito, actually dito, merong nauna sa iyo pero mas malaki pa rin ang kita mo. Bakit? Kasi hindi nila inaral, hindi nila trinabaho. Okay? So, ibig dito, actually, yung una-unahan lang yan, pwedeng hindi applicable, pwedeng applicable. Kung ikaw, pumasok ka dito, pero talagang sinipagan mo, kahit may mas nauna pa sa'yo, pwede mo pa rin talunin. Sabihin natin, may nauna sa'yo, nag-recruit, nakapagpa-subscribe 10. Ginalingan mo sa'yo 100. Sino mas malaki kita? Diba? Sabihin natin, si Coach Birds, ang direct niya, sabihin natin nasa ilan? Nasa ilan na ba ngayon? 700. Sa'yo, ginawa mo 1,000. Diba? Sino mas lalaking kita? Tama ba? So, yung una-unahan, depende yan sa dito, paano yan? Pasipagan. Okay? Wala akong pera. Sinabihan ko, wala akong pera. Okay? Ito, pilosopong approach, Siyempre, wala kang pera, wala kang pera ang nakalaan dito kasi hindi mo pa ito naririnig. Pero pag naintindihan niya yun, sa tingin mo, pwede bang gawa ng paraan? Diba? Kung yung isang negosyo nakita mo, siyempre, nakikita mo pa lang, baka wala kang nakalaang pera. Pero nung nakita mo, naintindihan mo, naku, maganda to magandang opportunity to Diba? Siyempre, pwede mong gawa ng paraan. Wala akong pera. Ulitin natin, wala daw siyang pera. Kaya nga kita ini-invite kasi alam ko wala kang pera eh. Ito para magkapera ka. Yan, di ba? Mahiyain ako.
Pag sinabi sa yung mahiyain ako, nai-imagine ko na yung classroom. Yung sa classroom, merong mga magkakasama yan eh. Una yung mga matatalino magkakasama, 'di ba? Yung mga chismoso magkakasama. Yung mga rupor magkakasama, yung malalandi magkakasama, at yung gwapo kasama ko. Oh, 'di ba? Ganyan yan eh. Yan, mahirap yan. Lahat naman ng bagay, pag di mo pa alam, sa simula, mahirap. 'Di ba? Pati pag-ibig nga eh, mahirap eh. 'Di ba? Pag first time. So, anything na bago, nor ka na pag nasabi na nabanggit na natin kanina, mahirap sa simula. Yan. Tingnan na, gallery. So, hindi yan magtatagal. Ito po ang good news dito sa company natin. Ang ganda ng company natin, napaka-stable ng pagkagawa, lalo na po pag pinag-aralan nyo, makikita nyo, napakaganda po ng ano natin, ng company. Okay? So, kaya nasa 3 years na tayo. Normally, yung mga, pag i-compare mo pa, pasok pa rin natin, ang mga pyramiding pong malalaking kita, tapos maghihintay ka lang, mga wala kang gagawin, mga 3 months, nagsasara yun, 4 months, nagsasara yun. Okay? Tapos siyempre, eto, ang kagandahan po nito, isa sa nagustuhan ko dito, no, pag pinapakinggan mo yung mga presentation, ito yung tinatawag na na unnoticed na industry. Yung hindi napapansin na industry. Alam niyo ba yung hindi napapansin na industry? Subscription industry. Kagaya ng Netflix. 'Di ba? Bago lumabas tong Live Good, walang nakakapansin ng hindi ko napapansin ng Netflix. Basta alam ko lang, pag manonood ka dyan, kailangan mo magbayad ng subscription. Tama ba? Actually, bago lumabas ang Live Good, alam mo, isa sa sabi ko, pangarap kong magkaroon ng negosyo, sabi ko, sana meron tayong parang Meralco. 'Di ba? Ang Meralco, yung mga tao, bayad lang ng bayad eh. Tama ba? Every month. Meralco, Nawasa, bayad lang ng bayad yung tao. 'Di ba? Imagine mo, sabi ko, imaginein mo na lang yung internet company, Globe, for example, naging network marketing style, 'di ba? E di yung tao, ang bilis kagad nun, 'di ba? Ngayon, hindi ko naman kayang gawin yun. Pero, ang good news ito, may Live Good. I-share ko ang kagandahan sa, pagbigyan niyo ako, i-share ko yung mga gusto kong part sa Live Good. Ang isang napakaganda ng Live Good, mga partners, is hindi mo kailangan ng 2 years para kumita dito. Sa company namin, sa old company namin, sabi niya, maghintay ka ng 16 months, 18 months bago kumita. Dito hindi mo kailangan yon. Kailangan mo lang talagang sundan si upline. Pag sinabi niya upline power of 3, gawin mo. Power of 3, power of 5, or power of 10, kung alin dyan ang trip mo. Kung ano sabi ni upline, sundin mo. Mahit mo kagad yung yung tawag dito, mahit mo kagad yung bronze. Yung bronze na hit namin within, mga kasama ko, within 24 hours na hit namin yung bronze eh. Okay? Bronze, and then silver, 2 weeks, 3 weeks, and then gold. Yung gold, medyo natagalan ako, pero 4 months sa akin, nauna pa ako ng ibang nasa ilalim. Pero, ang kagandahan po ng pag na-hit nyo ang gold is parang dumoble ang nyo kung nagtatrabaho kang ngayon, meron kang sweldo. Parang biglang dumoble yung sweldo mo. Na walang na feeling mo talagang, tawag dito? Parang lang siya eh, parang bonus. Bonus every month kung may trabaho ka. Alam mo ba yung feeling ng nagbo-bonus every January? Sino nakakaalam ng feeling ng may bonus na isang buong buwan sa pagdating ng Chinese New Year dito? Eto, every month yan sa Live Good, basta gawin mo lang talaga siya ng maayos, okay? Hindi yan magtatagal. Ayaw ng asawa, parents ko, common sense, syempre hindi nila alam, hindi naman sila naka-attend eh, tama ba? Paano nila magugustuhan yun? Mas nakakapagtaka naman na gusto kagad nila, di pa nila nakikita, di pa nila naintindihan. Okay? Siya nga pala, share ko to, nakatulong to ng malaki sa akin, lalo nang nagpe-present ako or naghahanap ako ng tao, okay?
pa-prospect, pag naghahanap tayo ng tao, dati naghahanap ako, sabi ko, magre-recruit ako. Ang hirap-hirap pag gano'n ang mindset mo, magre-recruit ako. Nagbago siya, nang ang hinanap ko na, sino kaya yung open intindihin ang negosyo? Open intindihin ang negosyo. Kasi yung taong nag-intindi, nagbigay ng oras para umintindi, tama ba? Is iba yun sa taong prinisentan walang. Yung taong nakaintindi, mas mataas ang tsansa na, uy, ganyan pala yan, pwede kong gawin yan ah. Diba? Kasi naintindihan nila. Iba yung, o sino kayang papasalin ko sa sino kayang pwede kong tulungang makaintindi ng negosyo. Okay? So ako, I would suggest, medyo kung hindi ganun na sa ganun ang ano nyo, kung hirap na hirap kayo maghanap ng sasali, dapat medyo baguhin nyo yung yung approach nyo sa ganun. Sino kayang tutulungan ko makaintindi? Ngayon, pag naintindihan na nila, hindi pa rin, ibig sabihin, nabigay mo yung best mo. Kasi tinulungan mo siya maintindi. Diba? Iba yun. Iba yung tao pag ang tao naintindihan niya yung sinishare mo. Kaysa yung tao nanood lang, hindi naman inintindi. Oo nga, nanood ng presentation, hindi naman inintindi. Kaya yung natin, yung gusto natin mangyari is, pag nag-present ka, hindi recruitin siya. Actually, itong ito script ko, sasabihin ko sa kanila is ganito. Sis, brother, yung role ko, sis, hindi para pilitin ka dito ah. Huwag mo expectin na, talagang sinasabi ko to. Okay? Script to. Sis, ang role ko dito is, hindi para pilitin ka ah. Hindi para kumbinsihin kita ha. Kasi, di ba, unfair naman sa pangarap mo, kailangan kong kumbinsihin ng iba. Ang role ko lang dito is, ipakita sa iyo yung negosyo at tulungan kang maintindihan yung negosyo. Pag naintindihan mo, kung nagustuhan mo, edi pwede natin pagtulungan. Pag hindi okay lang. Ang taas ng nun. Kasi anong iisipin niya? Okay, iintindihin ko to. Okay, hindi niya pala ako pipilitin. O sige, iintindihin ko to. Di ba? Iba yun eh. No? Sa yung pinipresentan mo to na, uy, maganda to, maganda to, maganda to, maganda to, maganda to. Iba yun sa, teka, hindi niya ako pipilitin. O sige, intindihin ko nga kung pwede kong gawin. Iba yun. Ha? Okay? So, nag-join na-involve na before, wala naman nangyari. Ang dali lang yan. Uy, nag-join na ako sa ganyan, wala naman nangyari. Tatanungin mo lang yun eh. Tatanungin mo itong question dyan. Sis, ganun ba? Curious lang ako. Ano ba yung ginagawa mo sa isang araw para sa negosyo mo? Malamang ang sagot dyan, walang ginagawa yan. Okay? Kahit anong negosyo, pag walang ginagawa, syempre normal. Walang nangyari talaga. Wala namang ginawa eh. Okay? Malayo ang office. Good news, di naman. Kahit nasaan ka, kahit di tayo magkasama, magagawa mo ito kagandaan ng Libgood, kahit nasaan, di ba? Hindi mo kailangan pumunta sa office. Okay? Pagpeperahan ka lang. Ito, script ko rin to. Pag sinabihin ako ng ganyan, sasabihin ko ganito. Sis, bro, kung sa tingin mo kailangan ko ang pera mo, edi huwag ka mag-join. Pero pag sa tingin mo, makakatulong to sa iyo, pwede natin pagtulungan. Yan, di ba? Binibrainwash ka lang. Uy, binibrainwash ka lang. Pag medyo ang salita niya is parang, tawag dyan? Babanatan ka ng ganun. Uy, binibrainwash ka lang dyan. Ang banat dyan is ganito. Ang reply dyan. Sis bro, hindi ka naman bata para ma-brainwash. Hindi ka naman di ba? Hindi ka naman grade 1, hindi ka naman kinder. Kaya ka ba, mayroon pa bang tao pwede mag-brainwash sa'yo? Di ba? Tama ba? Ano lang no? Tawag dyan, philosophy approach. Ngayon, sa training, sinasabi naman is ganito, brother, sis, totoong binibrainwash ka dito. Kasi kung puro problema lang ang nasa isip mo, kailangan nating linisin yan para makita mo naman na meron kang magandang future. Okay? Kailangan natin linisin yan kung puro problema ang nasa isip mo. May kwento nga pala ako tungkol dyan sa puro problema ang isip Kasi once upon a time, merong distributor. Sabi ng distributor, ng affiliate, upline, ang hirap, hindi ako magsasucceed dito. Sabi ni upline, bakit? Tingnan mo, upline, sinulat ko yung lahat.
ng reasons kung bakit hindi ako magsasucceed. Oh, tingnan mo. Ito ang monthly kong bayaran. Ang dami kong may trabaho ako, may ginagawa ako. Ito pa, 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 ito pa. Ang dami-dami niya. Sinulat. Nasa 40. Sabi naman ni upline, teka, may kulang dyan. May kulang dyan sa lista mo. Sabi ni distributor, anong kulang dito, upline? Sabi ni upline, ba't wala ka sa lista? Di ba? Ba't wala yung pangalan mo sa lista? Di ba? Kasi kung puro reklamo ka, di ba? Ikaw yung ikaw yung tawag yan. Sa lahat ng yan, ang common pieces, ikaw. Ba't wala ka dyan? Kulang yung lista mo. Di ba? Okay? Ikaw ba? Ba't kung hindi ka pa nagsasucceed, ano ba ang listahan mo? Kasali ka ba? Okay? Yan. Ngayon, kung nasasaktan ka, pinapaalala ko lang po, hindi ikaw yung pinapatamaan ko yung katabi mo. Okay? Okay. Yan. Wala nang maimbitahan. Guys, nasabi mo na ba to? Wala na akong maimbitahan. Di ba? Ito is talagang imposible. Ito naman isa, napaka-imposible nito, wala nang maimbitahan. Bakit? Imagine mo na lang sa isang school. Kung tatargetin mo lang school, no? Isang university. Kasi 18 years old din na babe, no? Every year merong nagagraduate. Yes. Ibig sabihin, every year merong mga bagong, di ba? Bagong pwedeng invitin, no? Di ba? Isang school lang yan. Ilang school ba sa malapit sa lugar nyo? Di ba? So, sinample ko lang yun para makita mo, doon pa lang, everyday may pinapanganak. Every second ba? Every minute. Every second, di ba? Ibig sabihin, every second may nagbe-birthday. Okay. Concept of the business. Be your own boss. Ang tanong, bakit natin minamarket yung pagiging boss sa'yo? Okay? Bakit? Hindi naman masama ang tawag dyan, hindi naman masama ang maging empleyado. Okay? Talaga, hindi masama maging empleyado. Ako naging empleyado, magulang ko empleyado, di ba? So, ang problema lang sa pagiging empleyado, tingnan mo, ang empleyado napakasipag, ang aga-aga magising, minsan puro overtime pa. Tapos, di ba, kahit hindi ka na kailangan, talagang tumutulong pa rin. Pero ang problema, 15, 30, 15 at 30 ang sweldo. Hindi pa umabot ng 15, hindi pa umabot ng 30, wala na, ubos na. Di ba? Utang na. Anong date ngayon? 22. Yung iba naghihintay na ng 25 o 30. Ay, nako po. Di ba? Kaya paano ka makaka-abante? Kaya bakit natin sinasabing be your own boss? Kasi dito, boss ka ng negosyo mo. Walang makakapigil sa'yo dito. Parang binigyan ka ng nang nag-invite sa'yo. Eto, partner Eden, blank check. Blank check. Magkano gusto mong kitain? Trabahuin mo lang. Okay? Eto, Coach Reynaldo, blank check. Anong gusto mong isulat dito, di ba? Nasa sa'yo yun. Okay? Apply the law of leverage. Ang kagandahan dito, akala ng minsan ng baguhan, uy, gagamitin pala kami ni upline. Pero the law of leverage, the moment na sumali ka, kung baguhan ka pa lang dito, nagli-leverage ka na sa mga natutunan ng upline mo. Tama ba? Hindi mo kailangan maghanap sa dilim, ano bang gagawin ko. Talagang tinuturo sa iyo ng upline mo, uy, umatin ka nito, intindihin mo to, aralin mo to, para kumita ka kaagad, ito gagawin mo. Di ba? Naka-leverage ka agad yung bagong sumali. Ngayon, pag natuto sila naman yung nagturo. Nandun naman ang leverage ni upline. Okay? So, multiplication of time through others. Parang si Lucio Tan. Tingnan mo si Lucio Tan. Paano niya ba lineverage ang kanyang Paano ba siya naggamit ng leverage? Tingnan mo. Ano yung mga hinire niya? Nag-hire siya ng mga professionals, managers, and everything else para i-build yung kanyang, siyempre binabayaran niya para
i-build yung kanyang empire. Ngayon, anong pagkakaiba sa atin? 'Di ba? Ang pagkakaiba nun sa atin is hindi tayo nagpapasweldo. Pero blank check naman yung binigay natin. Plus, tinutulungan natin, ito yung mga kailangan mo, hindi mo kailangan pangarap ang kapalit nito sa kanila 15-30, tama ba? Okay? Ang ganda po ng ng law of leverage, lalo na kung tayo, face to face tayo, in real person magkakasama. Ang ganda-ganda nitong i-explain lalo na sa whiteboard, no? So kailangan pang-practicein para sa Zoom yun, ano? So, helping business. Actually, itong helping business, mga partners, ito yung mga tinatawag na secret of success. Yung iba, alam nyo ang ginagawa ng iba para malaki ang kita nila? Nakikipag-compete sila. Dito hindi mo kailangan makipag-compete. I'm telling you, hindi ito competition. Hindi mo kailangan makipag-compete para makuha mo yung pangarap mo. Lahat tayo dito, makukuha natin yung pangarap natin by helping, not by competition. Yung iba, hindi nila pwedeng turuan yung mga tauhan nila sa employment. Hindi nila pwedeng turuan yung tauhan nila. Bakit? Sila tatanggalin sila kung ginalangan ng todo, 'di ba? O di wag ka na, ito nang bagong boss. 'Di ba? Competition ang hirap nun, 'di ba? Meron akong time, pumunta ako sa ibang office, tapos may nagtanong sa akin, sabi niya, "Paulo, pwede mo ba akong turuan nitong trick na to?" So tinuro ko siya sa kanya, 5 minutes ang ganda ng turo ko. Sabi niya, "Uy, thank you, pero bakit mo ko tinuruan?" Kasi parehas ang trabaho namin, 'di ba? Pareho ang trabaho namin. Sabi, bakit naman hindi? Kasi nag-aano na ako noon, network marketing na ako noon, naiintindihan ko na masarap tumulong sa iba. Iba yung nakakatulong. Diba? Difference of small money and big money. Okay. Share natin. Ito, no? Yan. Ang kagandahan ng negosyo natin, hindi mo kailangan makipag-compete para makuha ang pangarap mo. May explain ko pa yan ng konti. Ngayon, small money, big money. Imaginein mo, every month kumikita ka ng 20,000. Hindi ka gumastos, hindi ka bumili ng sabon, ng sipilyo, nakikain ka sa kapitbahay mo. Within 1 year, meron kang 240,000. In 40 years, meron kang 9.6 M. 40 years, 9.6 M. Pero kung big money ang kinikita mo, okay, 100,000 per month. In 12 months, that's 1.2. In 8 years, that's 9.6. Pareho naman yung kinita nila, 9.6. Diba? Pero yung isa, 40 years. At yung isa, 8 years. Okay? Diba? Ang natitipid mo dito, yung oras. Okay? At yung oras, kaya mo bang bilhin, ibalik pa ang oras? Yun yung isa kong reason kung ba't umuwi ako. Kasi hindi na ibabalik yun, diba? Yung baby mo, hanggang baby pa, kargahin mo ng kargahin. Alangan mong kargahin mo yun, 18 years old na. Di ba? So, attitude. Sabi ni coach ng aming mga appliance is, attitude is more important than skills. Hindi natin sinasabing skills is not important, skills is important, pero attitude is more important. Kasi kahit may skills ka, kung wala ka namang attitude, yung attitude mo is tagilid, hindi ka pa rin gagalaw ng tama. Diba? So number one attitude na gusto natin i-highlight is yung good learning and listening attitude. Bakit? Kailangan marunong kang makinig and meron kang gusto mong matuto. Dapat nandun ang attitude mo. Kasi ang pinag-share natin dito, paano mag-succeed, paano yumaman, paano makuha yung pangarap natin. Tama ba? Okay? Ngayon, sa mga nakabukasang video, meron tayong 1 minute na o 30 seconds na tawag dito na gagawin po na kung pwede. Okay. Meron tayong activity, okay? So, ready na ba tayo? Please type number 1 o number 2. Ready na ba tayo? Number 2. Activity. Yun. Number 2 yun kasi dalawang 1. Number 5 na pala yun. 5 1 yun eh. Okay, ready? Oh, everybody,
Close your eyes. Everybody close your eyes. Tingnan ko kung sino ang hindi naka-close ang eyes. Okay, thank you. Pwede na tayong bumukas ng ng mata. Maraming salamat. Si Brother Art Cebu, hindi talaga nag-close ng eyes. Alam niyo kung bakit? Picture eh. Hindi mag-close ng eyes yun, picture yun eh. So ginawa ko to in actual may mga around 20-30 people sa loob ng isang training room. Sabi ko, okay everybody, kailangan natin ng activity, please close your eyes. Tapos sa harapan may nakaupo, lahat sila nakaupo, di ba? Sabi ko, everybody please close your eyes kasi meron tayong activity. Okay? Ang activity namin is how do you find your goals, okay? Gawin natin dito. Okay lang ba? Okay lang natin. Try natin gawin dito kasi lahat marunong sumunod eh. Can you please look around? Everybody look around and look for a color red. 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 Huwag niyong ituro. Tingnan nyo lang. Okay. Ngayon, everybody, look at me and then close your eyes. Yes, close your eyes. Now, please, point to the color orange. Naka-close yung mata, mag-point kayo sa orange. Naka-close ang mata, point sa orange. Close ang mata, point sa orange. Okay? Close ang mata, point sa orange. May nagbukas ng mata. Ayan. Tinili pa ako. Okay, may na-point. Baka bukas na po tayo ng mata. Mabilis lang naman talaga dapat yan. May na-point po ba kayong orange? Tumuro ba kayo sa orange o hindi? May naturo kayo? Tumama ba? Orange ba talaga yung tinuro nyo o color pink? Diba? Ano ba yung ibig sabihin ng ng activity na yon? Na ibig sabihin ng activity na yon, kung ang isip mo is pula, 'di ba? Ang pula, tapos pinahanap ka ng ibang kulay, mahirapan kang matagpuan. Bakit? Pula yung nasa isip mo eh. Okay? 'Di ba? Sa goal natin, dapat nakikita mo yung goal mo para makapunta ka sa goal mo. Tama ba? Okay? Mahirap mahanap yung goal mo kasi iba yung nasa isip mo. Tama? Iba yung nasa isip mo, wala sa isip mo yung Kung wala sa isip mo yung live good, mahirapan ka talaga magbuo ng grupo. Upline, bakit one month wala pa rin akong direct? Kasi hindi mo nakikita yung live good eh. Basta alam mo lang, mag-yes ka lang kay upline, tapos hindi ka naman maghahanap, hindi mo gagawin yung yung training. Tama ba? Ngayon, yun yung isang siyempre, may nagsabi ng aray, partner, hindi po ikaw ang pinatamaan ko, yung katabi mo. Okay? Hindi ikaw pinatamaan ko kaya wag kang masyadong aray dyan. Okay? So, again, share ko lang to, no? Ito naman yung story before the activity. So, sabi ko sa 20 to 30 people, look around and look for color red, close your eyes. Ngayon, sa harapan, may nakaganyan sa akin. Sabi ko, close your eyes. Close your eyes. Bukas pa rin yung mata niya. 5 beses ko sinabihan, close your eyes. Nakabukas pa rin yung mata. Sabi mo, di ba, ano ibig sabihin nun? Ano ibig sabihin nun? Kung yung pagyaman, di ba, close your eyes lang, di kaya. Yung pagyaman pa kaya? Di ba? Aray yun. So, partner, hindi ka pinapatamaan ko, yung katabi mo. Okay? Kaya huwag ka magagalit. Pag training ko ulit, attend ka ulit. Malay mo, iba nang sabihin ko, di ba? Okay, next, be humble. Ito sabi niya, be humble. Bakit? Kailangan natin maging humble kasi hindi mo alam kung sino magte-train. Sino ba yung Paulong yan? Tama ba? Sino ba yung si Paulong yan? Ba't ako makikinig dyan? Di ba? Di ba? Kasi magkakaroon ka ng baka ikaw, hindi ko alam kung anong profession mo, di ba? Kaya, let me say, we respect your profession. For example, kung doktor ka, sa'yo kami magtatanong, magpapatulong, di ba? Kung engineer ka, syempre, sa'yo kami structural computation, di ba? Hindi naman pwede sa kapitbahay lang namin, di ba? Pero pagdating sa pag-build at pagyaman, makinig ka din sa mga nakapag-build na. Tama ba? Okay? Learn the business as soon as possible. Ito po, gusto nyong mabilis nakita, learn as soon as possible.
No. Upline, bakit wala pa rin akong tao sa ilalim? 2 months na. Di ba? Yun pa lang, alam mo na eh, hindi pa inaral yung negosyo eh. Bakit wala ka pang tao sa ilalim? Hindi mo kasi inaral eh. Di ba? Inaral mo, may ginawa ka na siguro. Di ba? Yan. Avoid, alam ko na yan, acne. Ito, napakadelikado nito mga partners. Wag na wag nyo tong sasabihin, lalo na sa apply nyo at sa mga coaches nyo, yung alam ko na yan. The moment nyo po kasi sinabi, alam ko na yan. Upline, alam ko na yan eh. Ito tanong, ano pang isi-share sa'yo ni Upline? Alam mo na pala eh. Ba't pa ako mag-ano sa'yo? Ba't pa ako mag-share sa'yo? Sasabihin mo lang ako, alam ko na to. Nakakahiya naman, di ba? Pinagdidiktikan ko sariling tulungan ka, alam mo naman pala eh. Di ba? Kaya wag na wag niyo pong sasabihin, alam ko na yan, okay? Kung mahilig ka niyan, ako po. Yan. Remember, this is a copy business. I-highlight ko yung copy business. Ibig sabihin ng copy, halimbawa, gusto mong gumaling magsalita. Manood ka hanap ka ng gusto mong speaker, magaling magsalita, hanap ka. Kopyahin mo. Ako ang ginawa ko personally is, transcribe ko. Alam mo, di ba pag may gusto kang kanta, dati ang ginagawa natin sa sa tape recorder eh, play, rewind, sulat. Play, rewind, play, sulat. Rewind na naman, isang salita lang eh, di ba? Doon mapapansin mo, yung lumalabas sa bibig mo, yung sa puso mo, tsaka sinasabi niya, pareho. Di ba? Uy, di ba? Yung sinasabi ng speaker, yung tsaka yung sinasabi mo, by heart, pareho. Pero yung lumalabas pala sa bibig mo, iba. Kaya ang pangit pakinggan. Di ba? Doon mo mapapansin, doon ka gagaling. Bakit? Doon mo mapapansin, uy, ito pala yung kailangan kong pagbaguhan. So ito, hindi lang sinasabi, uy, copy business niya. Talagang kopyahin mo yung magaling. Okay? Be patient. So ang ginagawa, ang negosyo natin, hindi ito munggo na ngayon ka lang tumabaho, bukas kainin mo tapos na. 'Di ba? Ang munggo, lagay mo sa tubig, bukas lutuin mo. Pag hindi mo linuto bukas, ano na 'yan? Baka damo na. 'Di ba? Pag di mo linuto. Munggo ulit. Magiging munggo ulit, magiging green ulit, 'di ba? Ganun 'yun, ano. So, pero dito, ang ginagawa natin, ang negosyo natin is parang mangga. Okay? Once na build mo siya, nagsimula siyang kumita, tuloy-tuloy na. Okay? And talagang ang ganda po dito ng bigyan ko kayo ng hindi ko naman sinisiraan yung whole last company. That is not my intention. My intention is to explain to you yung pagkakaiba ng negosyo natin, sa ibang company, okay? So, imaginein mo doon sa last na company. Imaginein mo, may ganito no. Ang tao ko doon is 5,000, okay? 5,000 members. Ang binabayaran ko monthly is 2,400 para ma-appreciate niyo yung company yung Libgood. Magkano binabayaran natin dito? 600, tama ba? Doon 2,400. 2,400, 5,000 members, ang kita 1,200. Oh my God. Hindi man lang makabayad ng hindi man lang makabayad ng maintenance. Imagine niyo yan, di ba? Kaya ito, naku po, dito, pag ginawa mo properly, kahit nasa 500 pa lang yung tao mo, tapos na-hit mo na yung gold, umaabot na po ng 20K. Ang layo, di ba? 500, yung isa 5,000, ang layo-layo ng comparison, tama ba? Tapos yung iba, magsasabi sila, ayoko na ng Libgood, babalik ako sa traditional network marketing. Naku po, ibig sabihin meron din silang hindi naintindihan. Okay? Sana naintindihan yung sinasabi ko. Okay, belief system. Mga partners, sa belief system, first of all, you need to believe na this is a blessing. And I believe this is a blessing. Okay? Let me share to you something. Anong ginawa ni Lord on the 7th day? Please type. Ano po ang ginawa ni Lord on the 7th day?
Siya po ay rest day on the seventh day si Lord. Si Daddy God nag-rest on the seventh day. Yes? Anong ibig sabihin yan? Anong ginawa niya on the eighth day? Anong ginawa niya on the eighth day? Rest day pa rin ba? Tuloy-tuloy si God gumagawa ng blessing. Kaya ngayon, ang blessing sa iyo, tuloy-tuloy. Tama ba? Si Lord gumagawa, sa daming-daming ginagawa ng mga tao sa buong mundo, ang dami-daming development na tinatayo, nagpuputol ng kahoy, naghuhukay ng ginto, nag-harvest ng lahat ng pagkain. Ba't hindi pa rin nauubos? Kasi si Lord hindi naman tumigil sa paggagawa ng blessing. Kaya ngayon mga partners, ang blessing na pangarap mo ng bawat isa dito, lahat po yan matutugunan na hindi mo kailangan gumawa ng masama, hindi mo kailangan magnakaw, hindi mo kailangan makipag-compete, pero kailangan mong gawin yung part mo. Tama ba? Di ba yun pa lang eh. Hindi si Lord tumitigil gumawa ng blessings para mapunta sa iyo. Kaya you have to believe. Tingnan mo tong blessing na to. Ikaw nga binigyan ka dito ng, again, blank check, nasa sayo na lang. Okay? So your blessing, nasa iyo lang. May kapalit lang yan, syempre. Hindi pwedeng gugulong yan, tapos papasok sa wallet mo na wala kang ginagawa. Walang ganun. Di ba? Hindi pwedeng lumilipad yung pera, naging papel, galing sa kahoy, tapos pupunta na sa wallet mo, sa bulsa mo. Walang ganun. Diba? Naghihibat ako, nahihirapan ako, walang pera. Wala kang ginagawa. Diba? Guys, again, hindi ko yung pinapatamaan ko, yung katabi mo. Okay? Okay, next. Maniwala ka sa company. Yung company natin, mga partners, yung owner ng company natin, ang galing mag-isip. Ito sabi nung iba, uy, ang company namin, ang gumawa ng company namin, dating distributor. Ito mas magaling. Ang company natin, ang dating may-ari, dati nang may-ari, gusto lang gumawa ng bagong company, mas maganda. Alin ang gusto nyo? Yung dating distributor na nag-try gumawa ng company o yung dating na nakagawa ng company na gumawa ng mas maganda pa sa mga dating company? Di ba? Okay? Sa product naman po, I believe in the product, lalo na sa mga natural product. Kasi 10 years ago, sabi sa akin ng doktor, Singapore, Paulo, congratulations, Singaporean ka na. Bakit? Sobra mo ng stress. Pag hindi ka pa nagbago, lahat ng sakit, mag-iisa-isa na. Nagpunta ako sa kanya kasi meron na ako may nararamdaman na ako, yung kamay ko, hindi ko na may sara. Okay? Dahil sa natural product, kagaya ng sa atin, nakita ko yung product na gusto ko na sa atin din, no? Is, kaya ang ganda po ng natin, ng product natin. So mga partners, trabaho tayo ng trabaho, huwag niyo pong kalimutan bumili ng product natin, gumamit ng product natin, no, ng mga natural products para mabigyan niyo naman ng importansya yung yung health, di ba? Tawag diyan, uy, sabihin mo sa sarili mo sa salamin mamaya, uy, maraming salamat. You've been there for me, tinutulungan mo ko, lahat ng problema magkasama tayo, nagtatrabaho ka, grabe. Ito, bibilang kita ng product para sa'yo. Di ba? Sabihan mo naman sarili mo. Okay? Plan. Believe in the plan. Yung plan natin, kagaya, inano ko kanina, di ba, binigyan ko kayo ng konting anong pagkakaiba natin sa ibang company. Sa ibang company, kaya malangan mo ng libo-libo para kumita ka lang ng ilang libo. Di ba? Dito hindi 10,000 na, wala pang libo yun Under pa yun So, maniwala ka kay upline. Alam mo, si upline, mayroon kang upline na mag-i-stay, mayroon ka rin upline na mawawala. Bakit? Yung upline na nag-stay, kasi yan yung mga upline na talagang batak sa training at naiintindihan nila yung path nila at naiintindihan nilang kailangan nilang tumulong sa iba. Okay? Ngayon, meron ka naman upline na mawawala. Yun naman yung mga upline na nandyan lang para ipakita sa iyo yung opportunity. Okay? So be thankful. Ikaw, parang nandyan lang sila, uy, di ba kailangan mo ng blank check? Ito para sa iyo. Napadaan lang. Okay? May ganun talaga. Okay? Meron na, apply mo, may 2,000 na nawawala pa. Bakit?
para iwan lang sa iyo yung yung latak nun, di ba? Di ba? Kung sa iyo na padpad yun, okay? Maniwala ka kay downline or kay member, okay? Kasi when you show your actually, hindi ka naman invite na upline kung walang yan sa iyo eh. Kung wala siya nakita sa iyo eh. 'Di ba? For example, ako personally, hindi lahat ng kinakausap ko gusto kong sumali sa akin. Pag nakita ko pa lang yung ugali, sabi ko nako po, hindi ako nag-take ng psychology class para magturo ng psychology. Grabe. Meron ka makikilala, gusto kang gawing psychiatrist eh. Tama ba? Ganun eh. So, downline member, brother line, sister line. Pag nakikita mo naman yung mga hindi mo ka-line na kumikita, be thankful, be grateful. Bakit? Ibig sabihin, ang ganda ng pinasok mo. Di ba? Yun yung kikitain mo eh. Yun din yung kakalabasan mo eh. And of course, believe in yourself. Although, ito lang huwag mong sabihin, wala pa akong believe sa sarili ko, saka na ako gagawa. Diba? Huwag ganun, kailan ka magkakaroon ng believe. Diba? Dapat, galaw ka ng galaw. And maybe, taking action and making result, yung believe mo sa sarili mo, mas lalaki pa. Tama ba? Pero kung meron kang believe sa sarili mo, and tinake action mo, mas maganda yun. Okay? Huwag mo lang gawing requirements para gumalaw ka yung belief. Okay? Speaker. And of course, believe ka rin sa speaker. Bakit? Siyempre. So, may 3 levels of commitment. I will try. I will do my best. I will do the business whatever it takes. Ano ba sinabi mo? I will try. Ano sinabi mo? I will do my best. Or I will do the business whatever it takes. Partners, if you say you will do the business whatever it takes, alam namin ang kalalabasan mo. Okay? Pag sinabi mo sa akin, Pao, I will try, alam ko kakalabasan mo. Pag sinabi mo, I will do my best, alam ko kakalabasan mo, alam namin kakalabasan mo. Pero pag sinabi mo rin, I will do the business whatever it takes, alam namin ang kakalabasan mo. Okay? Everybody wants to go to heaven but nobody wants to die. Yan. May kwento ako dito. Kwento. Sabi daw, mayroong isang gathering. Sabi ni pastor doon sa mga tao. Walang walang relationship sa kung anong kung anong tawag na sa labas Basta sabi yung pastor nila, sabi na, lahat tayo, tawag diyan, taas ang mga kamay. Sabi ng lahat, yay! Lahat tayo umupo. Yes, umupo lahat sila, umupo. Yay! Clap. Lahat tayo dumapa. Yes, lahat sila dumapa. Lahat talaga. Talagang sumusunod. Lahat tayo. Tumalon ulit. Talon ulit sila. Lahat tayo ilabas ang wallet. Sabi ng mga tao, dapa ulit. Ewan ko lang. Pag sabing labas ang wallet, dapa ulit eh. Okay? Discouragement. Yan. Okay, do not entertain negative thoughts. Avoid talking to the dream stealers. Guys, habang tumatagal ka dito, mapapansin mo yung kausap mo. May kwento nito eh. Ito yung kwento niya, May isang tindahan. Doon sa tindahan, may lumapit. Bibili. Sabi nung bibili, Ale, pabili ng muhi. Sabi nung ale, ano? Muhi. Sabi nung ale, ano? Muhi. Hindi maintindihan ng ale. Sabi, ano ba sinasabi mo? Muhi, baby, muhi. Ang kulit-kulit. 15 minutes na sila. Nag-iinit na yung utak isip nung tindera. Sabi nung nagbibinta, ale, mamili muhi. Sabi nung ale, Nak! Tinawag niya, mayroon din pala siyang anak ng ungo. Halika nga dito, kausapin mo to. Ayan na yung yung bibili, sabi niya. Mabili muhi. Muhi! Mami, yung bibiling muhi. Di nagkaintindihan. Ay, nako. Nagkaintindihan bakit? Anong sususaysay ng story? Mga partners, habang tumatagal ka sa negosyong to, pag nakikipag-usap ka sa iba, akala ng iba, ang sinasabi mo, muhi,
Muhi! Bakit? Hindi na nila naiintindihan yung takbo ng isip mo. Umiiba, bakit? Yung attitude mo nagbabago, hindi ka madaling mag-init ang ulo, hindi ka basta-basta na natatrap sa mga sa mga tawag dito, sa mga chismis. Hindi ka na masyadong taga-chismis, lumalayo ka na sa chismis, hindi na nila naririnig na nagko-complain ka na nagko-complain, puro na sinasabi mo is dapat makuha natin yung pangarap natin, kailangan natin magtrabaho, kailangan natin wag kang mag-give up. Iba na yung mga words mo. Sa kanila, akala nila, ikaw na yung, okay? Hindi ka nila naintindihan. Uy, ito, tingnan mo to si Believe Good Empire. Ano kayong pinagsasabi niyan? Kasi ang focus mo nasa magandang kinabukasan and medyo, streamline na yung isip mo eh. Gusto kong makuha yung pangarap ko, andito yung trabaho ko. So hindi ka na yung dating puro gala na lang, puro inom na lang, di ba? Lalampasan mo yun pag pag medyo, teka, kailangan kong ayusin yung oras ko di ba? Nag-iiba kasi yung attitude mo pag habang lalo attend ka ng training at nakikita mo yung sarili mo, ay, ito pala yung gusto kong daan. Okay? Sa iba, sa labas, sa akin, personally, ngungunang tingin sa akin ng iba bakit parating ganyan ang nasa niya? Bakit puro negosyo? Bakit asset? Bakit passive income? Bakit? Tingnan mo yan. Bakit ayaw niyan Ayaw niyan mag-apply ng trabaho. Di ba? Hindi nila maintindihan yun. Ngungu ka na. Bakit? Kasi naiisip mo ang leverage Ha? Naiintindihan mo na ang leverage. Okay? Ngayon, discouragement. Discouragement, meron sa inyo mga madi-discourage. Bakit? Kasi meron tayong tinatawag na expectation. Okay? Expectation. Ano bang example ng expectation? Meron dito, ang gusto nila, pag join nila, ito expectation nila. Pag nagtanong sila sa tao, anong gusto nilang sagot? Sasali ako, sasali ako, sasali ako, sasali ako, sasali ako, sasali ako. Yun ang in-expect nila. Okay? Hindi naman ganoon ang mangyayari. Totoo ba yun? Kahit ano ka na dito, kahit top earner ka, kahit million, sino ka pa tawag dito? Kahit si upline purge ka pa, or si upline, sino pa yung upline natin? Kahit si upline purge ka pa, hindi pa rin yan, sasali ako purge. Hindi pa rin ganoon eh. Akala mo ganoon yun? Sasali. Hindi ganoon, na re-reject pa rin yung mga yun. Pero tuloy-tuloy pa rin. Tingnan mo sa taas ng nila, sa diamond na, di ba? Pero tuloy-tuloy pa rin ang build. Diba? Ngayon, ano ba ang reality? Ang reality is ganito. No, 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 yes, no, no, yes, 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 no, 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 yes, 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 no, 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 yes, no, 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 yes, yes, ganun ang nangyayari. Okay? Pero ito good news, wala namang ganito. No, 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 3 years na, no, 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 wala. Di ba? Walang ganun. Okay? Walang ganun. Pag medyo nakakaramdam ka ng maraming no, 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 pagbago ka ng konti, ba? Ano bang ginagawa ko? Baka naman ang mali yung kinakausap ko. Di ba? Baka yung approach mo, yung hinahanap mong tao, mali din yung tinitingnan mo. Di ba? So, pag teka, may mali, mag-adjust ka, di magkakayas ka. Tama ba? Okay? So, nasaan yan? Expectation. Ngayon, ang kagandahan nito, na narinig mo yon, na nasa expectation ko pala na hindi pwedeng yes, 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 at wala naman todong 100% na, no? Okay? So, hindi ka na hindi ka natatamaan ng mga ganun. Normal pala to. Okay? May yes at may no. Karamihan, no, pero may yes at may yes. Okay? Avoid talking to dream stealer. Ito na yung nabanggit ko kanina, na para kang parating pag nakikita mo yung pangarap mo parati, may gosh, good news. Makukuha mo talaga yan. Okay? Pero pag di mo man lang napapansin yung pangarap mo, maalala mo lang yung pangarap mo pag minessage ka ni upline. Pag may training na, saka mo lang naaalala, mahirapan ka yan. Dapat napapansin mo yung pangarap mo everyday, okay? Apply SW3 next. Ano ibig sabihin yan? Some will join, some won't join, so what? Go to the next person. Okay? Sige, anuin na natin to. Be excited
or enthusiasm. Ito ang ano ko lang, mas maganda kasing kausap ng tao is may excited ka. Kasi kung darating ka sa kausap mo or nakausap mo, kausapin mo, oy, bro, sis, mag-live good tayo. Di ba? Di ba? Ano sasabihin nila? Alam mo ano sasabihin nila? Bro, sure. May ganun ba? Dapat may energy ka, di ba? Kasi sa isang, pansinin mo mga huli mong nakausap, kung sino mas excited, sila mas nasusunod. Okay? Kung sino mas excited, sila mananalo sa usapan. Kung mas excited ka, kung mas may energy, kung sino ang mas may energy. Okay? Sabi ko, ano kayong being excited? Ano ba ibig sabihin ng be excited? Kailangan ko bang pikiin yan? Ibig sabihin yan pala, energy. Okay? Dapat may energy ka. Enjoy what you are doing, and yung pinaka wala kang babayaran is smile. Learn to smile, mga partners. Okay? Focus. Siya nga pala, sa SML pa lang, marami ka na makakausap eh. Pag nakangiti ka, lumabas ka, nakangiti ka, madali kang kausapin. Okay? Focus. Enjoy what you are doing. And smile. Okay? Focus. Isang kwento pa. Okay lang ba? Isa pang kwento? Sa ano? Sa focus. Type number 3, kung okay lang magkwento about focus. Ayan, meron isa. Sige. Okay. Sige, ayan. So, mayroong isang tindahan. Sa tindahan na naman tayo. Di ba? Sa tindahan, may nagbabantay. Si kuya. Ngayon, may lumapit. Yung bata. Sabi nung bata. Ay, yung tindera, hindi ko alam kung tindera eh. Kasi sabi nung bata, ale. Malamang babae yun, di ba? Babae. Eh ano to, sari-sari store. Yung paglabas mo ng bahay, sa kanto, sari-sari store, ganun sari-sari store. Sabi nung bata, ale, meron kayong ubas? Sabi nung ale, napatingin siya. Lunes yun eh. Lunes, may nagtanong sa kanya kung may ubas. Eh pagtingin, nag-double check pa siya sa tindahan niya. Kasi sari-sari store to. Anong tinda sa sari-sari store? Di ba? Mga sari-sari store, mga canned goods, merong mga chichiriya, di ba? Merong kang soft drinks. Pero may ubas ba sa sari-sari store? Siyempre, wala. Lunes, sabi niya, wala kaming ubas. O, dumating naman yung bata. Sabi, Martes, sabi ng bata, Ale, meron kayong ubas? Sabi nung ale, wala kaming ubas. Tapos sa Miyerkules, bumalik yung bata. Ale, meron ba kayong ubas? Sabi na naman Miyerkules, wala kaming ubas. Huwebes naman, dumating naman yung Huwebes, sabi nung bata, Ale, meron kayong ubas? Pagdating Huwebes, na medyo hindi na papayag yung ali. Sabi niya, Uy boy, sari-sari store kami. Wala kaming ubas. Isang beses ka pa magtanong dito, chichinilasin na kita. Sabi nung ali, galit na yung ali, chichinilasin kita. Pagdating ng Biyernes, bumalik yung bata. Sabi nung bata, Ale, meron kang tsinelas? Sabi ng ali, wala. Ubas. Yan. Di ba? Ubas pa rin eh. So, anong lesson doon? Focus yung bata sa ubas. Kaya, by Monday, nagtitinda na ng ubas yung ali. Di ba? Alam nga naman pagalitan mo yun. Hindi magtinda ka na lang ng ubas. Okay. Okay. Skills. Good news, ang skills, madali ang skills pag alam mo yung gusto mo. Alam mo yung, gusto mo talagang makakaroon ng grupo, gusto mo ma-hit na yung 3 mo, gusto mo nang ma-hit yung 5 mo or yung 10 mo, madali na ang good news sa skills, okay? Kasi matuturuan ka na dito ni Upline, okay? Una, anong kailangan mo? Prospect list. Ano ba ang prospect list? Napakasimple lang. Ang prospect list ay list ng prospect. Yan. Na pwedeng sumali or hindi. Di ba? Simple, di ba? List lang siya ng prospect. Pwede silang sumali, pwedeng hindi. Yan. Sino ba ang mga top 5 prospect na magandang prospectin? Case system with MLM background. Anong case system? Mga kakilala mo na. Pwedeng kakilala, kapamilya, katsukaran, ano pa bang mga ka-classmate, ka-year, di ba? Na mayroong MLM background. Bakit? Madali silang kausapin eh. Di ba? Ganituin mo lang yan eh.
Sis, di ba? May ano ka? MLM background ka, sis? Oo. Sis, curious lang ako. Open ka ba manood ng ng 10-minute video? Maikli lang to. Hindi ko alam kung magugustuhan mo siya. Pero pag nagustuhan mo, pwede natin pagtulungan. Okay? Simple lang yun, di ba? Wala kang sinabing product, wala kang sinabing company. Okay? Ngayon, pag sinabi niyang hindi, mamatay siya sa curiosity. Yan, di ba? Pag umipilit. Sabihin, okay, no big deal. Ganon. Okay? Pag wala kang sinabing product, wala kang sinabing company, mamamatay yan sa curiosity. Yan ang tinatawag na curiosity by marketing, okay? So, pag nagtanong sila, ano ba yan? Adi, ay, eto yung 10-minute video. Bigay mo na yung video mo. Okay? Number 2 is business-minded. Madaling kausapin ng business-minded kasi business yan eh. Di ba? Uy, sis, meron, bro, sis. Hindi ko alam anong gender nila. Okay? So, curious lang ako, open ka ba tumingin? If not, no big deal. Yun yung basic ha. Okay? So, pag business-minded, normally, open yan sa business. Okay? It may be yes, it may be no. Galingan mo na lang kung paano magpaintindi. Again, sabi ko kanina, gusto mong magkaroon ng medyo mas maganda-gandang mas maganda-gandang result, dapat nandun ka sa understanding na gusto mong pag may nagbigay sa'yo ng oras mag-intindi, tulungan mo siyang maintindi. Intindihan yung negosyo. Okay? Dapat naintindihan niya yung negosyo. Para pag nag-decide siya, yes or no, alam mo inintindi niya. Pag inintindi niya, nagsabi siyang no, solve ka. Diba? Naintindihan niya eh. Kaysa naman, umaayaw sa'yo, hindi naintindihan yung negosyo. Ba't mo ayaw, hindi naintindihan? Tama ba? Mas mas at peace ka. Binigay niya yung oras, binigyan niya ng tawag niya, ng effort, inintindi niya. Pag nag-hindi siya, mas madaling tanggapin. Ngayon, normally, pag naintindihan yan, maganda yung negosyo, mas mag-oo, di ba? Third is women. Bakit women? Alam naman natin, ang gagaling ng women makipag-kapwa-tao. Okay, mas magaling sila actually makipag-usap by by genetics. People with influence, pag marami nang kakilala, 'di ba? May kakilala ka, maraming kakilala, hindi kinausap mo. Uy, may papakita ako sa yung opportunity. Open ka bang intindihin siya? O check. 'Di ba? Tapos, since may kakilala na siya, i-network mo na yung mga kakilala niya. Okay? Ito nga pala isa kong rule, pag may nagbigay ako ng effort na kilalanin yung isang tao, I make it to a point na meron siyang friend na makikilala ko. Bakit? Nagbigay ka na ng effort dun sa isa di ba? Pag pinakawalan mo yun, magsisimula ka naman sa zero. Tama ba? Pero kung siya, nakilala mo na, binigyan mo ng effort, nagkakilala ka pa ng pinakilala ka sa friend niya, di ba? Nagbigay sa'yo ng referral. Pag yung friend niya sumali, pwede mo ulit siya sabihin, uy, sumali na yung friend mo. Di ba? Mababalikan mo. Okay? People with influence, ganun din yun basically, okay? And youth, alam mo naman ngayon, ang youth is grabe, mas madali silang turuan pagdating sa mga, kasi baguhan pang isip nila o hindi pa sila polluted ng mga negatives. Okay? Everybody is a prospect. Ngayon, pag pinansin mo to, every person you know is a prospect. Every person you prospect is a prospect. Every person you have met is a prospect. Okay? So, ibig sabihin, ang dami-dami talaga. Ngayon, sabihin ko lang, hindi lahat ng nakikilala ko is gusto kong sumali. Bakit? Sino mga hindi ko na pinapollow up? Siyempre, una yung patay. Yes, meron akong prospect na patay na. Tapos pangalawa, yung prospect na masyadong negative. Okay? Masakit sa ulo yun di ba? Yung, ayokong gumalaw, pwedeng ikaw lahat. Di ba? Hirap yun Gusto mo nga ng leverage. Gusto mo yung naman kayo, on par kayo pagdating sa sa effort ba? Okay? Okay? So, don't go prospect. Huwag kang lumabas para mag-prospect. Paglabas mo, edi mag-prospect ka kasi nasa labas ka na. Yun ang ibig sabihin nito. Okay? Now, ito naman, mapapapansin mo, invite. Sabi niya, pag wala kang appointment, mag-invite. Wala kang pera, mag-invite. Pag may frustrated ka, mag-invite.
Pag walang invite, invite. So, ibig sabihin kasi nito, mga partners, ang main business natin kasi talaga is to reach out to people and ask them if they are open. If not, no big deal. Okay? Nandun ang negosyo natin. Ngayon, pag hindi ka dumaan yung araw na hindi ka man lang naghahanap ng nag-reach out, kung messenger ang gamit mo, di ba, within 10 minutes, 15 minutes, baka 50 na nasendan mo o 20 na nasendan mo. Tama ba? Okay? Ang main natin business, main action na ginagawa natin everyday is meron ka dapat na i-invite. Okay? To watch or to understand para matulungan mo sila mag-understand. Okay? Tingnan mo, ganun kagrabe ang ang pagsabi niya, you have to invite. Okay? Nung inaatindan ko to, imagine mo to, umaattend ako nito, inabot na ako ng 9 months bago ko pinilit yung sarili ko ng invite. No wonder ang tagal-tagal ko magkaroon ng grupo. 'Di ba? Ikaw, parehas ka ba? Parehas ka ba? 3 months, 4 months, wala pang invite? Huwag kang masasaktan. Kasi hindi ikaw ang pinapatamaan ko, yung katabi mo. Okay? Okay? Maganda yun eh. Okay. When you want to be somebody, invite. When you have to be at a party, invite. When you go shopping, invite. Okay? So pinapakita niya, ganun ka-importante ang pag-invite. Okay? Para para lumaki yung yung negosyo mo, yung team mo. Okay? This meeting is being recorded. Okay. Okay. So, master the art of invitation by phone, through text, personal, family, form. Ito yung form na tinatawag. So, mga partners, hindi ko i-specific lahat. Mahaba ang pag sinabi ko lahat ng paano gawin by phone, paano by text. Okay? So, itong sasabihin ko sa inyo, merong paraan kung paano mag-invite by phone properly. Tanungin si upline. Merong through messenger na properly. Okay? Merong script. Tapos, ngayon, ito na lang ang i-share ko with regards to skills, okay? Kasi ito yung hindi sa akin na ituro na naging problema ko. Matagal kong problema. Paano mag-reply? Okay? For example, may in-invite ako, sabi ko, hindi ko kakilala. So, in-invite ko, sabi ko, sa Facebook, in-invite ko, sabi ko, sis, alam ko hindi tayo magkakilala. Curious lang ako, open ka bang manood ng 10 minutes video o ba side income project? Pwede mo siyang magustuhan, pwedeng hindi. If not, no big deal. Okay? Ngayon magre-reply yan. May iba-ibang reply. Pag nagsabi siya nag-reply, no, ang reply ko, no big deal. Thank you, no big deal. Okay? No lang, hindi siya pwede. No, thank you. I understand na hindi ka pwede ngayon, thank you, no big deal. Ibig sabihin, later pwede ko siyang i-follow up. Okay? Kasi sabi ko, I understand, hindi ka pwede ngayon. Thank you. No big deal. Okay? Hindi ko na hinabol. Huwag kang habol-habol. Okay? Huwag kang kakandara pa. Ngayon, may nag-reply naman. Ayoko niyan. Ayoko niyan. Hindi sa akin. Hindi para sa akin yan. O negative. O sasabihin ko, no big deal. It's not for everybody. Okay? No big deal. It's not for everybody. Ibig sabihin, oo, in-invite kita. Sabi mo, hindi para sa iyo to. Ang sabi ko, no big deal. Hindi ito para sa lahat. Kinuha ko ulit yung power ko. Binawi mo yung power mo. Wala sa kanya yung power, nasa iyo ulit. Okay? Ngayon, meron naman akong in-invite, galit na galit. Sabi ko, ate, I know, hindi tayo magkakilala. Open ka ba? If not, no big deal. Shortcut. Sabi, nag-reply, yung boyfriend na nag-reply. Nako, ayaw namin yan. Sabi ko, no big deal. Thank you, no big deal. It's not for everybody. Nagalit, nag-reply ulit. Hoy, wag nga. May sinabi pa, oh, anong negosyo yan? Sabi ko, it's okay. It's not for everybody. Galit na siya. Reply ko lang, it's okay. It's not for everybody. O, di ba? Hindi ka habol-habol. Okay? Tapos mayroon pa, ito pa, isa pa. Kasi may message ka. Ngayon, nakita mo yung message, nakita niya. Di ba? Hindi nag-reply sa'yo, nakita niya lang. Tama. So, anong i-message mo? Sasabihin mo yung obvious. I saw that you saw my message, pero probably you're as busy as me.
curious lang ako. Ibinalik ko na naman, curious lang ako, would you be open? So, sasabihin mo lang, I see that you saw my message. You're probably as busy as me. Ibig sabihin, nakita mo, napansin mo. Di pwede na sila mag-reply. Okay? Okay? Kasi aware ka. Ay, nakita pala. Normally, pag nagaganyan ko, is nag-aano yan, nag-aano ulit yan. Magre-reply yan, okay? So, ayun po yung mga simple na, ang dali-daling skill lang eh. Sasabihin mo lang, I saw your message. Yung I saw your message, sa mga sin yan. Okay, pag nag-sin sa'yo, mababalikan mo ulit siya. Kaysa naman nag-send ka ng message, nag-send ka ng invitation, nakita niya, wala na. Tama ba? Sayang yung effort mo, tama ba? Pero kung sinabi mo, I see you saw my message, probably magkasing busy tayo, I'm also busy too, but I'm just curious kung open ka ba. Pwede na siya sumagot. Okay? Yun. Ngayon, through text, through personal, si Coach Shal, may magandang ganyan. Tanungin nyo kung paano niya ginagawa. Okay? So, ito naman, kung mahilig ka sa person to person, maganda po ang person to person kasi madali mong makausap, control mo lahat, ano? Ito, ginagawa ko to. May tinatawag na, dati, ang una kong ginawa is yung, kakausapin ko yung tao, gagamitin ko yung form, family, occupation, recreation message, kakausapin ko siya, na-meet ko siya, tapos in a way, nakausap ko, aalamin ko na yung family, occupation, recreation message, tapos, ipapollow up ko na ng matagal, di ba? Tapos saka ko tatanungin ko, open ka ba manood? Yung pala negative. 6 months na, yung pala negative. Oh my gosh. Ngayon, bibigyan ko kayo ng sikreto. 10 minutes lang, o 10 seconds lang. 10 seconds lang. Oh, ngayon ang ginagawa ko ganito, tatanungin ko na. Halimbawa nakita kita, si Brother Empire, si Brother Believe Good Empire. Halimbawa nakilala kita. Nasa labas tayo. Sabay tayong sobrang init. Siyempre, kung mainit, anong ginagawa natin dito sa Pilipinas? Siyempre, nagkakape. Sabi ko, Brother Empire, ang init ano? Ano sasabihin niya? Oo nga, sobrang init. Pwede mong buksan yung microphone mo. Oo nga, ang init. Number 1, ha? Number 1. Sabi ko, grabe, sobrang init. Grabe ng pawis ko. 2 na. Anong sabi ng isip ni Brother Empire? Sabi ni Believe Good Empire, sabi niya, totoo yung sabi ni Pau ah. Parehas pala kami. Mukhang kaibigan ko to ah. Di ba? Kasi, hindi niya napansin, with just 2 sentences, naging connected kami because I said 2 things na pwede siya mag-agree. Ang init-init at pareho kami pinagpapawisan. By that time, oo nga no. Ganun na yung isip niya. Uy bro, matanong lang kita bro. Curious lang kasi ako no. Open ka bang manood ng mga 10-minute video? Pwede mo siyang magustuhan, pwedeng hindi. Hindi ko alam ha. Hindi ko alam. Pero pag nagustuhan mo, pwede natin pagtulungan. Kung hindi, okay lang. Oh, di ba? Ang ganda ng feeling ano. Kasi, nakunik, ano yun? Ilang segundo lang yun, yung 2 sentence na yun. Tama ba? Hindi ko na kailangan ng 6 months. Pinadalan mo na ng pizza pie, pinadalan mo na ng adobo siopaw. Tapos saka mo tatanungin after 6 months kung open ka ba manood. Sasabihin sa'yo, nako, pyramiding ba yan? Di ba? Naghintay ka ng 6 months, yung pala negative. Di ba? Yung 10 seconds lang. O pag sinabi niyang, ay, busy kasi ako bro, may negosyo ko. No problem. It's no big deal. No, tapos binalik mo yung power mo by properly replying, no big deal. Okay? Or kasi pag bastos, sabihin mo, it's okay, no big deal, it's not for everybody. Hindi to para sa lahat. 'Di ba? Okay? Ngayon itong paghalimbawa at that moment, within that few minutes, 1 minute, 2 minutes, sabi niya, oo, open siya. Saka ko lang tatanungin si brother kung ano ang kanyang titingnan ko kung may sing-sing siya. Bakit? Kung may sing-sing, baka may asawa. Kung walang sing-sing, single. Diba? Tatanungin ko trabaho. Kung alam ko ang trabaho niya, kung alam kong sabihin natin, call center, nalaman ko, edi ibig sabihin nito, baka,
ano to, baka ang tawag dyan? Baka undead si brother. Panggabi. Di ba? So alam mo yung oras niya kung kailan mo pwedeng kausapin. Yes. Hindi mo pwedeng kausapin ng gabi, nagtatrabaho. Kasi alam mo yung occupation. Recreation. Bro, anong pinagkakabalan mo pag Sabado o Linggo? Di ba? Nagbabasketball. O di alam mo kung kailan mo pwedeng mahila sa ano. Tapos sila magbasketball. Pagod, uy, ano tayo bro? Palamig tayo sa ano. Di ba? Di pwede mo ma-invite. Sa tamang oras. Kasi alam mo eh. End message, saka mo ilalabas. Yun yung yun yung invitation na. Yan. So skill, di ba? Skill, ang ganda niyan. Yung skill, natutunan ko isa-isa. Bakit? Nagkaroon ako ng problema eh. Alam mo, isa sa mga problema ko, hindi dumadating yung invite ko. Di ba? Nandun na ako sa lugar, 3 oras na ako, hindi pa rin dumadating. Sabi ko kung hindi ako magbabago, kung hindi ako matututo kung paano mag-invite, di ba? Hindi ako mag-aaral, paano dadating yung invite ko? Okay? So, paisa-isa yan. So, depende sa pinagdadaanan mo ngayon, yun ang aralin mo. Dati hindi ako marunong mag-follow up. Alam niyo ba kung paano paano ibig sabihin ng follow up? Ang ibig sabihin ng follow up, yung tao kaya mong mapa-reply. Yun lang yun. For example, may sinabihan ako, "Uy, open ka ba manood ng presentation?" Sabi niya, "Oo." Sabi ko, "Kailan mo pwede panoorin yung presentation?" "Mamayang gabi, alas 5." Sabi ko, "Anong oras?" "Alas 5." "O sige, papadala ko sa iyo alas 5." Pinadala ko alas 5. Nakita ko tiningnan niya, alas 5 binuksan niya. Pagkabukas niya, alas 5, wala na, hindi na nag-reply. Ipa-follow up ko, tama ba? Anong follow up? Bro, kumusta? Yun, follow up na yun eh. Pag nag-hello yun, follow up na, tama? Effective follow up. Bro, kumusta? Yun lang. Normally, yun lang sinasabi ko sa follow up, kumusta? Ngayon, tiningnan niya, di nag-reply. Tiningnan niya, sin. Ano sasabihin ko? Bro, I see that you saw my message. Curious lang ako. Kumusta? Huwag re-reply na yan, medyo mahiya na yan. Kasi nakita niya yung message. Nakita ko yung yung message niya. Ngayon, nung binasa niya ulit yun, nakita niya na nakita ko yung message niya. Yung paikot-ikot na eh. No? Okay? Ngayon, ABC rule, ewan ko kung magagamit nyo to. Ito normally is pag may pinapakilala kayong upline. Ganito lang naman palang ABC rule. Si A, si advisor, ikaw ang bridge at yung customer mo is magpapatulong ka. Ito malaking tulong to. Okay? Lalo na kung ayaw mo masyado magsasalita. Upline, pakilala ko sa iyo yung invite ko. Sabi ni upline, sige, kausapin natin. Kailangan mo mag-ABC. Okay? Ano ba ang ABC? Tamang pagpapakilala. Ganito. Sabihin natin kahit sa Zoom, customer, customer. Ito nga, siya nga pala si upline ko. Si upline ko nga pala, ganito, rank gold, ganito. Kaya magaling si upline, kaya makinig ka kay upline. Pag magsalita si upline, dapat nakikinig ka rin. Ang simple, tama ba? Tama, di ba? Pero may maling paraan pala. Paano yung mali? Ganito ang maling pagpapakilala. Para alam nyo lang. Dala mo na si customer, kaya na si upline. Customer, ito nga pala si upline. Upline, tingnan mo to si customer ko. Ang galing nito, ang yaman nito. 10 ang kotse, ang laki ng bahay. Nako, ano na to? Nagtapos to ng tawag dyan, ng lawyer plus doktor plus inhinyero. Tinapos niya yung 3. Anong sasabihin ni upline mo ngayon? Di ba? Dinurog mo si upline eh. Huwag mong durugin si upline. Okay? Si Coach Bernabe, mukhang hindi siya tawag diyan. Kumikisa pang mata. Picture lang ba? Picture lang. Akala ko baka mahirapan ka, kanina ka man ako po eh. Joke. Okay. So, ito pa yung isa pang mali Ngayon, andyan na si advisor, andyan kasi bridge, at ayan si customer. Sabi mo, upline, ito invite ko, si customer. Pinakilala mo. Okay? Ngayon, pagkatapos mo pakilala, ito si customer. Customer, ito nga pala si upline. Tapos, ito na yung ginawa mo. Upline, ang galing-galing ko. Yayaman ka sa akin na upline. Grabe ko kumaka-invite. Upline, ang galing-galing ko talaga. Ikaw na yung ikaw na yung bida, di ba?
Ay, nako po. Yan, okay? So, dapat, apply ng pakilala nyo at palaki niya. Ayan. Apply 24 to 48 hours rules. Ibig sabihin, mag-follow up. Okay? Note to remember, hindi magpa-follow up ang prospect nyo, hindi magpa-follow up. Okay? Ikaw ang magpa-follow up. Ngayon, on that note, may paalala lang ako sa inyo, pag hindi ka nag-follow up, ano mangyayari? Ito ang mangyayari. Number 1, hindi siya magpa-follow up. Number 2, the moment na mag-follow up siya, sumali na siya sa iba. Hey, bro, sumali na ako Live Good. Hindi ka nag-follow up eh. And that can happen 3 months, 6 months, 9 months on the road na hindi mo pinalo up. Kakamot ka na lang. Bakit? Hindi mo pinalo up eh. Sasali din lang pala. Di ba? Dapat nag-follow up ka kasi. Okay? Kung hindi ka nagpa-follow up, ang dami-dami mo nang nawalang member na sana na sasali sa'yo. Di ba? Mag-follow up ka kasi. Ba't di ka nagpa-follow up? Ngayon, kung nasasaktan ka, tandaan mo, hindi ikaw ang pinapatamaan ko. Yung katabi mo. invite them to the next orientation and dream with them. Yes, pakita mo yung dream mo sa kanila. Okay? Meet the spouse and the parents kung pwede. Goal setting, sabayan mong goal setting with upline. Okay? Upline, paano bang goal setting? Paano ba yung smart goal setting? Yan, okay? Assignment na yun. Kung may goal setting ka na, sundan mo. I would suggest talaga na mag-goal setting and then lalo na yung kung power of 3 or power of 5. Naku po, pag yun talaga, nagawa lang, di ba? Numbers game lang eh. No? Numbers game lang. Okay? So, yes. So, bakit ito yung nasa huli kong page is vision, imagination, decision, and action. No? Dapat po, na-visualize natin yung pangarap natin. Nakikita mo yung pangarap mo. Okay? Hindi yung, it doesn't matter kung pag nag-pray ka ng pray, sana yung pangarap ko, sana yung pangarap ko. Paglabas mo sa kwarto, nakalimutan mo na yung pangarap mo, nakalimutan mo na yung prayer mo. Diba? Dapat kasama mo parati yung pangarap mo. Okay? Kasi pag kasama mo parati yung pangarap mo, yung lahat ng galaw mo, papunta sa pangarap mo. And that's how you make it happen. Okay? Na-imagine mo siya pag wala kang masyadong ginagawa or may free time ka, doon mo konti-kontiin yung yung detalye. Ano nga ba itsura ng bahay ko? Yung gusto ko yung office ganito. Gusto ko yung monitor ko kasing laki ng isang wall. Bakit? Para pag nag-zoom kami, yung ulo nila kasing lalaki ng ulo talaga nila, di ba? Di ba? Laki ng ng Zoom office mo. Okay? So, guys, syempre, all this is gonna be effective only pag ginawan mo ng action. Okay? And then, maraming salamat po. Coach Jermaine, ngayon ko lang nakita kasi nasa likodan siya ng monitor ng Kaya hindi kita napansin, natakpan kita ng ng slide eh. Andiyan pala si Coach Jermaine. Maraming salamat po sa mga nagbigay ng oras. Kahit inabot tayo ng 3:43. Sana po is makatulong ito sa inyo at sa mga napaka-importante nito lalo na sa mga baguhan and sa natin sa emotion and sa pag-grow talaga ng ating negosyo. Okay? So, thank you mga partners.